Hello, hello. Magandang gabi. So ayan guys, traffic. Okay guys, papunta tayo sa Edsa Monument para dumalo tayo sa last night or last day ng rally. Medyo na-late na tayo guys. Meron pa tayong ginawa kasi medyo na traffic traffic na rito guys. So, okay, along Marcos Highway ito. Okay, hindi ko alam kung sakop pa ba ito ng Fogyo. Antipolo siya, area ng Antipolo guys. Okay, yan. Time check natin is 6 PM na. Malayo na naman natin. Mapupunta natin dito, traffic. Okay. Traffic. This one. Lagi naman talaga rito nagkaka-traffic sa area na to guys. So yung mga nag-aabang at sumasakay, ayun, singit na lang tayo. Please, nakakasingit tayo. Ayan, go. Traffic ang puso. Diyan lang talaga. Nagkakaroon siksikan. Kulang na lang guys kung saan tayo makakapag-park na ito. Mahaba siguro. Dami na ng tao. Ito na yung pangatlong araw, last day na. Hindi natin alam guys ano ba talaga na. At yung kahapon yung matindi guys, at mayroong pasabog si Senator Amy, yung revelation niya patungkol sa kanyang kapatid. At doon guys, malalaga naman. marami talaga nagulat But anyway, matagal na naman talaga natin guys na pinaghihinalaan, gawa nung revelasyon ni FPRRD na kasama siya dun sa tinatawag na drug list ng PIDEA. So matagal nang alam natin guys, before election pa nung 2022. Talagang pinaghihinalaan siya guys. Pero kagabi, ayan, sa harap ng milyon
tao sa grandstand at syempre social media. So napapanood yan ng buong mundo yung pahid na yun. Grabe talaga guys. Grabe yung tapang talaga ni Senator Amy Marcos. Hirap nung ginawa niya guys, sa totoo lang. Talagang mag-iipong ka na lakas. Oo, tapang ng loob. Grabe yun. Siyempre kapatid mo yung ilalaglag mo doon sa harapan ng milyong tao na siyempre pagka ganun ng kapatid mo addict, pahihiyan sa buong pamilya. Siyempre siguro dahil sa matagal na naman nilang alam, wala na kan sila mga magagawa. Kumbaga immune na talaga. Ayan, grabe talaga ang Marcos Highway guys. Ayan, malapit na tayo sa may Masinag. Nakakatawa lang talaga guys paano palulusutan at yung mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sinasabi niya na fake news yung CNA, fake news daw. Pinagdidiinan niya na hindi yun totoo. Ay kapatid na nga yung nagsasalita. Sasabihin ko hindi yun totoo. Ang dahilan niya lang ay gawa ng dun sa tawag na drug test daw. Kasi nagpa-drug test daw before na sumabak sa election si PBBM. Tanong doon, paano yun malalaman kung authenticated yun? Sa bagay, na-imbestigahan na yun. Pwedeng sabihin na yun ay totoo, pwede rin sabihin hindi totoo. Mas maganda kasi yung nire-request ng tao ba yung hair follicle test, dapat yung hayag tulad ng ginawa ni Congressman Pulong at saka ni BP Inday Sara. merong media nun alam ko yun yung maganda, kita talaga guys, binubunutan ng buhok. Pero grabe rin yung counter sa kanya guys, ng mga katulad ng anak si Sandro Marcos ay siyempre i-deny niya, i-deny niya talaga kasi natural lang yung anak siya kay tatay ang inaakusahan. Kahit nasabihin na kapatid ng tatay niya yung TI niya ba, kakampiyan niya pa rin yung kanyang pamilya. So obvious na. Pero at
matindi rin yung counter. Sabi hindi raw gawain ng totoong kapatid ginawa ni Amy. Ay nako, meron pang mas masahol pa kung mga ginagawa ng magkakapatid sa kapwa ng kapatid. Eh yun ay pagbubunyag lang ng katotohanan sa part ni Amy. Ay sa part naman nung inaakusahan na kapatid ay sinasabi nila hindi totoo. Ay natural reaction yun eh. Ikaw ba naman na inaakusahan ng gano'n, naaamin ka kaagad? Pero kung makakapaglabas ng mga supporting evidence si Amy, ay malamang sukul na sila. Pero the mere fact guys, kapatid na mismo yung nagsasabi, eh sino bang makakakilala sa kanya? Eh siyempre natural yung kasama niya, yung sila yung mga bata pa hanggang lumaki, sila yung kasama kasi isang pamilya sila. Eh matanda pa si Senator Amy, so mas maraming alam kasi siya yung unang ipinanganak. Diba? At ang sabi ni Amy, Senator Amy, siya yung nag-alaga, siya na yung nag-alaga after nung mawala yung kanilang tatay, yung Ferdinand Marcos Senior. So mapapasubalian ko ba yun? Hirap yata. Ewan ko kung anong mga ebidensya ilalabas nila para pasinungalingan. Sa akin ang isang matibay siguro doon patunay, edi magpa-subject siya for hair follicle test in public. Nang sa ganun ay malinis talaga yung pangalan, kung gusto talaga nila malaman yung katotohanan. Yun lang naman yun, wala namang iba pa. Magpa-examine, magpa-test ka. Naalala ko tuloy na nagkausap kami nung kakilala ko guys siyempre sa panig yun ni PBBM, ako naman nasa panig ng mga Duterte. So ang discussion namin ay regarding yan, sa akusasyon patungkol sa paggamit ng pinagbabawal na gano'n. Kasi patuwiran niya ay hindi raw totoo yun. Sabi ko, pinakamadali lang naman yan para mapatunayan, di magpa-test nga, magpa-hair follicle test. Nagbigay ako ng isang example. Halimbawa nga sinabi sa'yo na ako, ikaw ay may balat ka sa puwet. sorry hindi, anong gagawin mo para pasubalian na wala? Di pakita mo. Tawanan kami kahapon. Di ba, ipakita mo, yun na yun, tapos ang kwento. Pag pinakita mo, may nakita siya, may balat nga. Pero kung wala wala naman sila nakita, di wala, tapos ang kwento. Ganon din yun guys. So simple lang, inaakusahan ka na adik ka, so anong paraan para malaman kung
nagtitake ka nga ng illegal drugs, o di pa-test ka in public para hindi ka akusan na baka binayaran mo lang. Kasi totoo naman yun guys eh. Oh, na kapag ka required ka na undergo ng drug testing, ay napasaksakan nun guys, talagang sa LTO. Oh, maraming maraming nagkapera din dun eh. Kaya nga medyo nasita yun, hindi na masyadong in-implement. Kasi nga yung iba para makalusot gumagawa ng paraan. Maraming paraan kasi guys. Ang isa sa mga paraan na pwede, maglagay ka na lang. Magbayad ka na lang, o tapos na. Ano pa paihiin mo yung ibang tao at sigurado ka kunyari yung anak. Pero ang hirap din kasi guys pagka hinigpit ka. Saka kung wala ka naman talagang hindi ka naman talaga gumagamit kahit araw-araw siguro payag ka, basta libre. Akalain mo kung araw-araw magbabayad ka, naku po, hirap na. Pero kung libre naman okay lang yun, kahit araw-araw mag-drug test ka. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka naman talaga gumagamit. Ang mahirap kung totoo talaga. Talagang mahirap yun kung totoo kang gumagamit. So lalabas at lalabas talaga guys pagka nagpa-drug test. Okay guys, ayan, dito na tayo sa Pasig, area ng Pasig, pero Marcos Highway pa rin guys. Hindi na ako nag-Ortigas extension guys, kasi mas traffic talaga doon. Dito na tayo dumaan sa Marcos Marilaki Highway. Alright, ayan, dito na tayo. So ang target, pwede tayong libis. Libis na lang tayo guys. Sana hindi traffic kasi minsan traffic din. Kung nagkatipunan pwede rin dito na lang sa libis traffic. Pwede rin yata baka hindi naman traffic ang katipunan. Ibabaw tayo. Hindi, ikot na lang. Ikot tayo guys. Aurora Boulevard. And then C5. Ayan na. C5. Tapos direct tayo ng White Lane. Alam ko kasi sa problema kasi ang haba na ng lalakarin natin guys, saan tayo makakapag-park. Okay. Along edge ito rin na lang guys kung bahala na, makita natin sito sa
Pag magkaliwa tayo dyan Katipunan C5, layo ng lilikuan natin na ito. So dito na lang pagtasin natin ang Aurora. Alam ko may U-turn dun sa wala yata ditong left turn eh. Ha? Meron. Hindi mo left turn kahit doon. May left turn naman yata. Parang may left turn ba? Ayun. May left turn yan. Go, go. Hindi traffic. Eto, build up na rito. So ayun guys, dito na tayo sa C5. Katipunan C5 extension ba ito? Basta C5 to. Ayun guys, malapit na rin tayo. Parang nagutom ako eh. Siguro kakain muna tayo. Hanap tayong pwedeng kainin. Meron bang pwedeng kainin din guys? Check natin diretso.
Diretso na lang muna tayo. Tingnan natin ang sitwasyon. Okay na ba? Okay na yun ata. Parang ganyan lang. Diretso na natin. Tapos na ito. Sa white plane na tayo guys, hindi ko alam. Liligpit na pala. So wala na yun. Tapos na. Linis na guys. Hindi natin yung monitor. Okay. Ayan, wala na nga. Sana lang kaya sila. Nasaan kaya? Kasi sa dulo guys nandun yung EDSA monument. So ayan, tipon-tipon na lang dito. Alright. Tapos na ito. wala na yung stage. Diyan malinis na. Ano kaya ang balita pag di natin monitor? Okay. But anyway, so wala tayong magagawa. So yun guys, yung monument. Okay na. EDSA dulo EDSA dito puro pulis na lang. Okay, so wala na nagrarally dito guys. Tapos na siguro pangatlong araw na so ayan, dito na tayo sa EDSA. So wala nang rally-ested dito guys. Dito na lang guys.